성경을 좀 많이 찾아보겠습니다. So today po, marami po tayong hahanapin ng mga Bible verse. 바이블 버스. 오늘 우리 알들이 최고의 선거예요. 항상 언제나 빠지지 않고. So, ang ating ano nga po yan, special na member po ay si Aldrin. Kahit anong araw, kahit anong oras, lagi pong nasa loob ng pagsama. 그냥 들으라고 돼요. 그냥 들으면 돼. 우리 루스 집사님 복이 많은 사람이야. 우리 알들이 때문에 항상 예배 참석하고 기도할 수 있어서. So, si Deaconess Luz ay isa pong pinagpala dahil kay Aldrin ay because of him po, mayroon kayong laging oras ng 오늘 panalangin. 아주 중요한 얘기예요. And today po, napaka-importante ng tatalakayin po natin. 우리가 구원받은 다음에는 뭐예요? 계속 치유받아야 돼요. So, after receiving the salvation po, ang pangalawang dapat po nating ma-receive is 근데 healing. 무엇으로 치유를 받느냐 중요해요. Pero, ang dapat niyo pong malaman, ang importante dapat niyo pong malaman ay para sa anong dahilan ako dapat tumanggap ng 뭐 healing. 육신적으로 이제 아프고 정신적으로 아픈 건 병원 가서 의사를 통해서 조금 치유받을 수 있어요. So of course po kapag may karamdaman po tayo, pwede po tayong pumunta ng hospital po, magpa-check up, pagalingin po ng mga doctors. 근데 영적인 부분은 의사 선생님이 세계 최고의 박사래도 못 고쳐요, 영적 문제. Pero yung spiritual problems po, kahit po yung pinakakilala pa pong doctor po dito sa mundo po, ay hindi po kayang pagalingin ng ating spiritual 우리 problems. 창세기 1장 1절부터 3절 한번 보겠습니다. Basahin po natin sa Genesis chapter 1, 1 hanggang 3 po. 쭉 한번 읽어주세요. Sa pinakaunahan po ng inyong Biblia. Genesis first 1. Chapter 1 po, yung Chapter malaking 1. 1에서 3. Opo, yan. Tapos basahin po natin yung maliit na 1, 2, and 3. Let's read all together po. Nang pasimula ay nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. Ang lupa ay walang hugis o anyo. Dilim ang bumabalot sa kalaliman at kumikilos ang Espiritu ng Diyos sa ibabaw ng tubig. Sinabi ng Diyos, magkaroon ng liwanag at nagkaroon nga. Amen. 아멘. 여기에 하나님이 천지를 말씀으로 창조하시고 3절에 보면은 하나님이 말씀으로 빛이 있으라 그렇게 하니까 빛이 생겼어요. So, binasa po natin ito, makikita po natin yung paglikha po ng Diyos sa ating mundo. And sa verse 3, sinabi po ng Diyos magkaroon ng liwanag at nagkaroon nga. 이 빛이 무슨 빛이에요? So, what kind of light is that po? 바로 그리스도를 얘기하는 그리스도의 빛이에요. So, this is the light of Christ. 그래서 우리가 매일매일 매 시간 매 순간마다 그리스도 생각하고 예수 그리스도의 이름을 부르고 나에게 예수 그리스도의 빛을 비추면 나 영적으로 정신적으로 육신적으로 건강을 회복할 수 있는 거예요. So, that's why po, every day, every time po, we have to confess po na si Jesus ang Kristo. Nang sa ganoon, yung liwanag po ni Kristo po ay magbigay ng kagalingan po sa atin. 그리고 아침 일찍 일어나서 우리 루스 집사님이 아침 일찍 일어나가지고 알들이를 넣고 손을 딱 이렇게 뻗치고 뭐예요? 예수 그리스도의 빛을 비춰주는 거예요. So, like for example, si Deaconess Luz po, you wake up in the morning po, ipapray niyo po si Aldrin po, gamit po ang habang yung palad po ninyo ay nasa kanya. 기도하는 얘기예요. So, it talks about yung prayer po. 아멘? 자, 근데 우리가 잘 보면 sins of believers, 믿는 자의 죄, 가장 큰 죄가 뭔가? So, makikita po natin dito yung mga kasalanan ng mga mananampalataya. Ano po ba yung mga malaking kasalanan ng mananampalataya? 오리지널 sin은 이미 어떻게 해결받았어요, 우리는. Yung original sin po ay nawala na, na-solve na po sa atin. 근데 이스라엘 백성들이 포로로 끌려가고 속국되고 전 세계를 흩어지고 이런 막 이게 어떻게 보면 그들의 저주라고 할 수 있죠. So, pero yung mga Israelites po, yung mga people of the covenant, they became slave, they became captive, nawalan po sila ng bansa, naging dependent po sila. 하나님의 선택된 백성들에게 재앙이 밀어닥친 거예요, 재앙이. So, sila po na people of the covenant, mga pinili po ng Diyos, yung disasters ay patuloy na dumadating sa 그 kanila. 이유가 뭐냐면 하나님의 빛에 대해서 하나님의 빛이 무엇인 줄 몰랐어요.
So ano po yung bagay na hindi po nila alam? They don't know about this light of God. 말씀으로 천지를 창조하시고 빛이 있으라 할 때 그 빛이 바로 그냥 이런 선이나 문의 그 빛이 아니고 뭐예요? 바로 하나님의 빛이신 그리스도를 얘기해요. Sinabi po ng Diyos na kayo ay tumayo at magningning ng liwanag. So ano po ang liwanag po na to? Hindi po yung liwanag katulad ng ilaw na yan o yung sinagaling po sa araw, pero yung liwanag po na naggagaling kay Kristo. 그 창세기 1장 3절은 창조의 빛이에요. So Genesis chapter 1 verse 3, it talks about the creation of light. 아이사야 60장 1절에서 3절은 영광의 빛이에요. glory. And Isaiah 60 verse 1 to 3, it is about the glory of God. 이사야서 60장 19절 한번 찾아서 읽어주세요. Basahin po natin sa Isaiah chapter 60 verse 19. 들으시라고 그래요. 찾고 시간을 내고 Ayan po, basahin ko po para po sa bawat isa. 원함당 3 읽고 그 다음에 19장 읽어주세요. Basahin ko po. Bumangon ka, Jerusalem, at sumikat na tulad ng araw. Liliwanagan ka ng kalwalhatian ni Yahweh. Mababalot ng kadiliman ang buong daigdig, ngunit ikaw ay liliwanagan ni Yahweh at mapupuspos ka ng kanyang kalwalhatian. Ang mga bansa ay lalapit sa iyong liwanag, at mga hari ay pupunta sa ningning ng iyong pagsikat. Sa verse 19 po, sa buong maghapon ay wala ng araw na sisikat, sa buong magdamag ay wala ng buwan na tatanglaw, sapagkat si Yahweh mismo ang magiging ilaw mo magpakailanman, at ang iyong Diyos ang liwanag mong walang katapusan. Amen. 아멘. 이 60장 1절과 3절은 우리 교회의 표어예요. So yung Isaiah 61 hanggang 3 po, yan po yung tema ng ating pong simbahan. 하나님의 영광의 빛이 우리 위에 이미 예수 그리스도의 빛이 우리의 이미 임했어요. 우리에게 임했어요. 그래서 뭐예요? 우리가 그걸 깨닫고 일어나서 그 빛을 세상을 향해서 비추면 되는 거예요. So yung liwanag po ni Kristo ay nasa atin na. Ang kailangan na lamang po natin gawin, itong liwanag ni Kristo na nasa atin na po, ay dapat nating pagningningin po dito po sa mundo. 그러면 죽었던 영혼들, 죽어가는 영혼들이 이 빛을 받고 살아나는 거예요. 생명을 얻고. Sa oras po na yun na pagningningin po ang liwanag ni Kristo sa mundong ito, yung mga taong whom their souls are dead po, ay muli pong mabubuhay. 근데 이스라엘 백성들이 이걸 놓쳐가지고 어떻게 해요? 70년 동안 또 포로로 바벨론에 끌려간 거예요. Pero yung mga Israelites po who lost this once again po, they became captive ng Babylon for 70 years. 19장에는 뭐예요? 여호와 하나님이 빛이래요. So sinabi sa verse 19, sino daw si Jehovah daw po, he is the light. 요한복음 8장 12절에는 예수님이 내가 세상의 빛으로 왔다 그래요. 세상의 빛. And in John 8 verse 12, sabi ni Jesus, I am the light of this world. 근데 세상에 오실 때 육신을 입고 오시면서 뭘 했어요? 그 안에 생명을 갖고 참빛으로 오신 거예요. 생명을 살리는 참빛으로. Pero bago po siya, nung pumunta po siya dito sa mundo, pumunta po siya with this light and truth. 아, 얼마나 멋있어요. Dumating po siya dito bilang isang tunay na liwanag. 그런데 더 멋있는 건 뭐냐? 이 예수님이 오셔가지고 우리에게 뭐예요? 우리에게 너희는 세상의 빛이다 이렇게 말씀하셔요. Pero ano po yung pinaka-importante po dito? Sinabi po sa atin na Jesus, you are the light of this world. 그러니까 루스 집사님, 베스 집사님 뭐예요? 예수님 말씀하시는데 너희는 세상의 빛이다 이렇게 얘기하는 거예요. Kaya ano pong sinabi po sa inyo ng Diyos at sinasabi sa inyo ni Jesus, kayo ang liwanag ng 그래서 sanlibutan. 일어나서 이 영광의 빛을 세상에 비추기만 하면 되는 거예요. So you have to arise and you have to shine this light po. 나 자신에게 비추고 앞고 You have to shine this light sa sarili 그리고 po 우리 ninyo. 집에 가문에 비추고 Sa inyo pong pamilya, you have to shine this light. 나의 필드에 비추고 Sa inyo pong field, kailangan yung i-shine yung 그다음에 light 우리 po. 필리핀에 비추고 And to shine this light dito sa bansa nating 그리고 Pilipinas. 237 나라 그리고 5천 종교에게 비추는 거예요. 이 빛을. So you have to shine this light sa 237 nations and 5,000 그게 tribes. 우리의 미션이에요. That is our mission po. 이거를 놓치니까 이 뭐예요? 라이더 가시 뭔지를 모르니까 놓치는 거예요. 내가 세상에 비치는데도 그걸 놓치고 비춰야 되는데 못 비치고 있는 거예요. So pero hindi po nila alam to. They have to shine this light of God pero hindi po nila po yun nagawa. 자, 여러분이 얼마나 멋있는 사람인지
베드로전서 2장 9절 한번 찾아서 읽어주세요. So, gaano po kayo ka-importante? Makikita po natin yan sa unang Pedro, chapter 2, verse 9 po. 베드로전서. Nakasaad po rito, ngunit kayo ay isang lahing pinili, mga maharlikang pari, isang bansang hinirang, bayang pag-aari ng Diyos, pinili upang magpahayag ng mga kahangahangang ginawa niya. Siya ang tumawag sa inyo mula sa kadiliman patungo sa kanyang kahangahangang kaliwanagan. 자, 여러분의 신분에 대해서 말씀하시는 거예요. So, sinasabi po, ngayon yung binasa po natin, it is regarding about your identity po. 하나님 여러분을 택하셨대. 택하신 족속이래. Kayo daw po ay pinili ng Diyos. 근데 어떻게 택하셨냐면 왕 같은 제사장으로 택하셨대요. Paano niya po kayo pinili? Pinili po kayo ng Diyos bilang isa pong parang katulad ng hari. 그리고 하나님의 거룩한 나라로 택하셨어요. At pinili niya po kayo bilang isang, ano po yan, bansang hinirang. 그리고 또 뭐예요? 그의 소유된 백성이네요. 뭐야? 하나님이 소유하고 있는 백성이에요. 그러니까 하나님이 responsibility, 책임져야 되는 그런 백성이에요. So, pinili po kayo ng Diyos bilang kanyang pag-aari. Ibig sabihin, ang Diyos ang may responsibilidad po sa inyo. 근데 왜 이런 어마어마한 신분을 주시고 권세를 주셨냐? 바로 뭐예요? 우리를 구원하신 하나님의 그 아름다운 복을 선전하게 하시기 위해서 그랬어요. 선전. 거기 그 후반절에 있다. Bakit daw po tayo binigyan po ng Diyos ng napaka-importanting identity po na to? Upang ipahayag daw po natin ang mga kahangahangang ginawa niya. 예, 이게 어마어마한 기이한 빛이에요. marvelous light? 엄청난 빛이에요. 무슨 빛이에요? 이 예수 그리스도의 빛을 비추면 죽어가는 자도 살아나고 아픈 자도 치유를 받고 사단마귀 저주의 권세가 무너지는 거예요. So, tinawag niya po daw tayo upang ipahayag po ang kanyang kahangahangang ginawa, pati yung mga kahangahangang kaliwanagan niya. Ano po ba yung kahangahangang liwanag po niya? Ito po ang Yesu Cristo po. So, kapag po, when we shine this light of Christ po, lahat po ng kadiliman po ay mawawasak. 자, 그러면 이사야 62장 한번 읽어봅시다. 이사야 62장. Basahin naman po natin sa Isaiah chapter 62, 1 hanggang 6 po. Basahin ko na lang po para sa bawat isa. Isaiah 62, 1 hanggang 6. 1 hanggang 6인데 6만 우리 한번 읽어봅시다. Basahin po natin sa verse 6 na lang po. Naglagay ako ng mga bantay sa mga pader mo, Jerusalem. Hindi sila tatahimik araw at gabi. Ipapaalala nila kay Yahweh ang kanyang pangako upang hindi niya ito makalimutan. 예루살렘은 누굴 얘기하냐면 하나님의 백성들, 선택받은 백성들을 얘기하는 거예요. Sino po yung sinasabing Jerusalem po dito? Yung mga taong pinili po ng Diyos. 그래서 우리 선택된 백성, 이 거룩한 나라 위에 너희 성벽 위에 파수꾼을 세운대요. 누구를? 여러분들을. So, sinabi po, para daw po bantayan po ang kanyang mga pinili. Sino daw po ang itinayo po ng Diyos? Ang mga watchman po. Sino po ang watchman? Kayo po. 왜 하나님이 여러분과 저를 워치맨으로 세웠어요? Bakit po ako at ikaw ay itinatag po ng Diyos bilang isang watchman? 이 워치맨은요, 적이 들어오는 거나 사람들이 이렇게 전달하러 올 때 그거를 위해서 소리치는 사람들이에요. 소리치고. So, yung mga watchman po, ang kanila pong mga trabaho, halimbawa po may mga padating po ng mga tao para isinisigaw po nila yun bilang isang balita. 그래서 이 워치맨들이 여기 지금 나온 거 뭐냐? 종일 종냐? 24hour 파수꾼은 뭐예요? 기도하는 거예요. So, ano pong ibig sabihin po ng watchman? 24 hours po silang nananalangin. 그래서 24hour이라는 건 알죠? 24는 계속 이 기도에 집중하려는 거예요. So, alam niyo na po yung 24 hours prayer. 24 hours prayer means concentration po. 그게 파수꾼에게 있는 그 빛, 예수 그리스도의 빛이 여러분과 저에게 있는 이 예수 그리스도의 빛이 여러분들이 깨어 기도할 때마다 어떻게 돼요? 여러분과 관계된 흑암색이 무너지게 만드는 거예요. So, sa madaling pong salita po, kayo po ng mga watchman na kayo po ay nasa loob ng panalangin po. Kapag kayo po ay nananalangin, yung mga taong connected po sa inyo ay 사단에 kumbaga, mawawasak po ang kapangyarihan ni Satanas.
그리스도의 빛이 아니면 사단의 권세를 꺾을 수 없어요. Kung hindi po sa pamagitan ng kapangyarihan po ni Kristo, hindi po mawawasak ang kapangyarihan ng 그리스도의 Satanas. 빛이 아니면 이 지옥 권세를 꺾을 수 없어요. Kung hindi po sa pamagitan ng liwanag at kapangyarihan po ni Kristo, yung darkness po dito sa region po na to ay hindi mawawasak. 이스라엘은 하나님이 전 세계를 살릴 워치맨 나라로 불렀는데 이들이 이 라이더를 몰라. So yung mga Israel po, they are called as a watchman of light, pero they don't know this light po. 성경이 계속 얘기했는데 몰라. Laging sinasabi patuloy ng yung Bible patuloy na sinasabi yung about this po, pero hindi nila alam. 근데 하나님의 목적은 이 파수꾼들을 통해서 전 세계에 복음의 빛을 그리스도의 빛을 비추는 게 하나님의 목적이에요. Pero ano po ba yung purpose ng Diyos? Ang purpose po ng Diyos ay magningning po ang kanya pong liwanag sa ibang tao. 왜? 베스 집사님이 돈이 없고 약하고 지금 나이가 이렇게 있어도 그리스도의 빛을 가지고 있단 말이에요. 그러니까 그걸 깨닫고 가정 가문에 빛을 비추면 되는 거예요. Bakit po nais po ng Diyos na kayo po pagningningen po ang liwanag po na ito na nasa inyo? Nang sa ganun po, kahit kayo po ay mahina, walang-wala po, walang pera, you can save your family po, o kaya naman po yung light po ni Kristo po ay magningning po sa pamilya ninyo. 그거를 안 하면 내가 이 라이더가 예수 그리스도의 빛을 아는데도 안전하면 모르고 있으면 어쩔 수 없지. 근데 하나님은 어떻게 해요? 애굽에 400년 동안 노예살이하게 만들어요. So kung hindi po natin alam yung liwanag po na to, of course wala po tayong magagawa. Pero kung tayo po, meron na pong liwanag po na to, pero hindi pa rin po natin alam yung liwanag po na to, parang katulad ng mga Israelita, tayo po ay magiging alipin for 400 years po. 400년 동안. 400 years po. 40대가 1대니까 한 10대 정도. 어렵지. 그리고 또 하나님이 출애굽기 3장 18절 이 언약을 주시면서 피대사를 통해서 피 바르는 날 출애굽시켜요. Pero ito pong mga Israelita po, the moment po nung nag-apply po sila ng blood sa kanila pong door frame po, sila po ay nakalaya mula sa Ehipto. 근데 또 그 언약을 잊어버려. Pero once again, they lost the covenant po. 그래 어떻게? 바벨론에 또 포로로 끌려가는 거예요. Kaya naging captive sila ng Babylon po ulit. 70년. 여기는 이스라엘의 400년. 아유 세상에. 70 years po sila naging captive ng Babylon. 필리핀이 400년 동안 남의 나라의 밑에 있었잖아요. So tayo po, di po ba yung bansa po nating Pilipinas, sa loob po ng mahabang panahon po tayo naging alipin ng Espanyol. 그런데 그 가운데 하나님께서 베스 집사님, 루스 집사님 같이 우리에게 복음을 줘서 이 복음의 빛을 줘서 어떻게 해요? 필리핀 살리려는 거예요. 빛 비추고. So, like for example lang po, kung ang bansa po natin ay naging alipin po ng ibang bansa for 400 years po, pero even in the midst of that po, ibinigay po ng Diyos ang kanyang liwanag kay Deaconess Beth, kay Deaconess Luz. Bakit po? Para sa gawain ito. 안전하면 어떻게 돼요? 라이사지. 라이사. 또 그 밑에 딸 이게 계속해서 뭐야? 포로, 속고 나중에 나라 잃어버려 250년 동안 이렇게 묶여가지고 나중에는 전 세계로 흩어지는 이런 고통 속으로 들어가면서 알았어. 고통 속에 들어가서 어떻게 빛을 줘요. So ano po mangyayari po kung ang mga tao po ay patuloy po na maging captive po, sila po ay naging independent, and sa huli po they became scattered po. So sa mga ganito pong sitwasyon po, we have to shine yung light po ni Kristo. 그래서 제일 먼저 우리가 회복돼야 될 게 베스 집사님, 제일 먼저 우리가 회복돼야 될 게 알았어요. 제일 먼저 회복돼야 될 게 뭐예요? 이 빛을 회복해야 되는 거예요. So ang pinaka-importante dapat po natin gawin is to shine this light po. 다크니스의 어두움은 한마디로 고통, 저주, 재앙이에요. Yung darkness po sa isang salita po, it's suffering and curses po. 창세기 1장 2절에 나오죠. 흑암과 혼돈과 공허예요. In Genesis 1 verse 2 po, there is emptiness, darkness, and chaos. 이 다크니스는 영적인 다크니스이기 때문에, 영적인 흑암이기 때문에 어떻게 해요? 영적인 빛, 예수 그리스도의 빛을 비추어야 어떻게 해요? 거기서
해방을 받을 수 있는 거예요. Because that is spiritual darkness po. Ang kailangan po nun is spiritual light. So sa pamagitan lang po ng spiritual light po, makakatakas ang tao mula sa spiritual darkness. 우리 구원 받았잖아요. So we already received salvation 근데 po. 어둠 속에 살 때가 많단 말이에요. Pero napakaraming pagkakataon po, we live in darkness. 마귀한테 속아가지고 마귀가 좋아하는 일하고 하나님 원하는 일을 안 해. So, marami pong pagkakataon na we are doing the things kung ano po yung gusto po ni Satanas at yung mga bagay na gusto po ng Diyos ay hindi po natin ginagawa. 그래서 이 땅에 빛으로 오실 예수 그리스도 메시아 창세기 3장 15절 여자의 후손을 예언하신 거예요. Kaya po, pre-prophesize po yung Genesis 3:15, the offspring of woman. 그분이 오셔서 십자가에서 죽으실 걸 예언하신 거예요. He will come and He will die on the cross po. 짐승의 피로 1년 죄 용서를 받는 게 아니라 십자가에 영원히 단번에 모든 죄 문제를 해결하신 그리스도의 피로만 우리가 구원을 얻을 수 있는 거예요. So, hindi po sa pamagitan ng inaalay po na tupa na isang taon lang pwedeng gawin, pero ito pong Savior po na to, ito pong si Kristo, He will die on the cross ng isang beses po, at sa pamagitan po na yan, tayo lamang po ay magkakaroon ng kaligtasan. 임마누엘이라는 뜻은 엘은 하나님이에요. 하나님이 임마누 우리와 함께 하신다는 뜻이에요. So, pag sinabi po yung Emmanuel, yung L po sa Emmanuel po, ibig sabihin po niyan ay God. Yung Iman po ay ibig sabihin niyan, kasama natin siya. 근데 하나님이 안 계셔. Pero sabihin po natin, wala po ang Diyos. 그래서 하나님이 우리를 찾아오신 게 그게 임마누엘. Kaya po ang Diyos ay dumating po sa atin, pumunta siya sa atin, and that is Emmanuel. 그래서 아이사야 7장 14절에 여자가 잉타여 아들을 낳으리니 처녀가 잉타여 아들을 낳으니 그 이름을 임마누엘이라 하라 이렇게 얘기한 거예요. Kaya po sabi po sa Isaiah 7 verse 14 po, the virgin will conceive a son and will call him Emmanuel. 예언했던 그 예수 그리스도 메시아가 드디어 이 땅에 오신 거예요. Ito pong pre-prophesize po na ang Messiah ay pumunta dito sa mundo. 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이십니다. Lord, you are the Christ, the Son of the living God. 예수는 그리스도 모든 문제 해결자. Si Jesus ang Kristo ang solusyon sa lahat ng problema. 은하운동 공허에 뭐예요? 창세기 1장 3절 예수 그리스도 창조의 빛을 비추신 거예요. So from Genesis 1 verse 2 to Genesis 1 verse 3 po, siya po ang nagliwanag po dito sa mundo. 그래서 우리의 대적, 너희 아비 마귀, 거짓의 아비, 사단 마귀를 어떻게 박살내신 거예요 그냥. Kaya po ito pong si Satanas po ay kanya na pong binasa. 잘 보세요. 여자의 후손이 뱀의 머리를 상하게 한다고 그랬잖아요. 사단의 권세를 무너뜨려 버린 거예요. Sa Genesis 3:15 po, nakasaad po dyan, siya ang magwawasak sa ulo po ng ahas po. Ibig sabihin po niyan, wawasakin niya ang kapangyarihan ni Satanas. 요한일서 3장 8절에는 예수 그리스도 하나님의 아들이 이 땅에 오신 것은 뭐예요? 마귀의 일을 죽이고 뺏고 멸망시키는 마귀의 일을 멸하러 오신 거예요. Sa 1 John chapter 3 verse 8 po, ito pong anak po ng Diyos ay darating po dito sa mundo at wawasakin niya po ang lahat ng gawain po ni Satanas bilang isang hari. 이 빛으로 오신 예수 그리스도 육신을 입고 이 땅에 오셔서 십자가에 죽으시고 부활하신 이 예수 그리스도를 믿고 영접하면 하나님의 자녀가 돼요. So ito pong si Jesucristo na ipinadala po dito, nagkatawang tao at namatay po sa krus. Kapag ikaw ay maniwala sa Kanya, ikaw ay magiging anak ng Diyos. 그래서 하나님의 성전이 된 거예요. Kaya po ang tawag po dyan ay mga temple of God. 우리 알드린이 지금 하나님의 성전이에요. Ngayon po, si Aldrin po, siya po ay temple of God. 아멘. Amen. 돌려가. Ito po ay totoo. 자, 이 하나 예수 그리스도 이 생명의 빛을 소유한 사람, 예수 그리스도를 믿고 영접한 사람은 어떻게 돼요? 하나님을 아버지라고 부를 수 있어요. So, itong mga taong tumanggap kay Jesucristo sa kanilang puso and those who possess this Christ po sa kanila, they can able to say po na ang Diyos ang kanilang Ama. 우리 전도사님 로마서 8장 15절 한 장만 찾아봅시다. Basahin po natin sa Roma chapter 8:15 po. Basahin ko po para sa bawat isa. Nakasaad po dito, sapagkat hindi espiritu ng pagkaalipin ang inyong tinanggap upang kayo'y mamuhay sa takot. Sa halip, ang inyong tinanggap ay ang espiritu ng pagkupkop upang
kayo'y gawing mga anak ng Diyos. Kaya tayo'y tumatawag sa Kanya ng Ama, Ama ko. 아버지, 아바라는 뜻은 뭐냐면 우리 애기들이 아빠 그러죠? 아빠 그러는 것처럼 아버지가 아니고 아빠 더 친밀하고 그런 관계죠. 그래서 우리가 하나님한테 아빠 이렇게 부를 수 있는 거예요. So tayo po, meron po tayong relasyon po sa Diyos po na maaari po natin siyang tawagin po nakalagay po ditong Ama. Pero po, di po ba yung mga bata, kapag tinatawag nila yung kanila pong tatay, hindi nila tinatawag ng Ama. Most of the time po, tinatawag po nilang Papa. So that kind of relationship po, meron po tayo sa Diyos. 이 빛으로 치유받은 사람은 누구나가 이렇게 되는 거예요. So ito pong light po ni Kristo po, kanino po ibinigay? 근데 우리가 진짜 잘 알아야 되는 게 사단의 정체를 잘 알아야 돼요. So, bakit po ibinigay po ang liwanag po na to? So, meron po tayong bagay na kailangan 에베소서 malaman. 2장 2절에 보면 공중 권세를 잡은 자래요. Sa Ephesians chapter 2 verse 2, nakasaad po dyan yung the ruler of the kingdom of the air. 요한복음 10장 31절에는 이 세상 임금이래요. 가짜 임금이죠. So, in John 12 verse 31, meron pong peking hari ang mundong ito. 요한복음 16장 11절에 보면 이 세상 임금이 심판을 받았대요. 11절 12:31 po. So, nakasaad po dito sa 12:31 po. 11절 그냥 16? 16 11절만 해. 11절. Basahin po natin sa John, basahin ko po sa John 16 verse 11 po. At ang tungkol sa paghatol ng Diyos sapagkat hinatulan na ang pinuno ng sanlibutan ito. 예수 그리스도께서 이 사단을 어떻게 해요? 심판하신 거예요. So ito pong si Yesu Cristo, ginudge niya po o hinatulan niya na daw po ang peking hari ng sanlibutan na to, ang pinuno ng sanlibutan. 이제 세컨 커밍 크라이스트 예수님이 재림하시면 이 사단마귀는 어디로 끌려가요? 꽁꽁 묶여가지고 이제 지옥으로 들어가게 돼요. Sa muling pagbabalik po ni Yesu Cristo dito po sa mundo, dadalhin niya po ito si Satanas sa impyerno. 이 사단이 하는 일이 지금도 믿는 사람 안에 자꾸 이 스트롱홀드 아주 이 사단의 견고한 진을 만들고 요새를 쌓아요. So ito pong si Satanas po ay nagtatatag po siya ng kanya pong stronghold o kuta sa tao. 다른 말로 마르티샤를 쓰는 거예요. Sa isang salita po, nagtatatag po si Satanas ng bartisan, ng kanyang bartisan sa ibang tao. 이 어둠의 영광의 복음을 고린도후서 4장 4절에 복음의 광채를 비추지 못하게 하는 게 사단의 일이에요. So, according sa Biblia po, sinabi po dyan na ang isa pa pong gawain po ni Satanas ay harangan po ang liwanag po ni Kristo para hindi po makita ng ibang tao. 이건 퍼스트 고린티안 10장 4절로 Yan po ay sa unang Korinto 10:4 hanggang 5. 세컨이나 고린도 후서지 전성을 한번 찾아. I-check lang po natin. Second po. 세컨 고린티안 맞지? 그래서 이게 사단이 망대를 쌓고 있어요. 망대를 우리 안에 자꾸 망대를 불신앙과 염려, 근심, 걱정하게 하면서 자꾸 그 불신앙의 망대를 쌓아가는 거예요. So, yan po ay bartisan po, stronghold po ni Satanas. So, nagtatatag po yan siya ng kanyang pong stronghold para lagyan po tayo ng mga hindi pananampalataya lahat ng kanya pong mga kasinungalingan. 저 세컨 고린티안 11장 14절 한번 찾아보세요. Basahin ko po sa ikalawang Korinto, chapter 11 po, verse 14. Ang saan po dito, hindi ito kataka-taka sapagkat si Satanas man ay nagkukunwaring anghel ng liwanag. 아겔이 광명의 천사로 가정에서 사람들 와서 쏘기. So ano daw pong ginagawa po ni Satanas? Siya daw po ay nagkukunwari po at nagsusuot po siya ng maskara po parang isang anghel ng liwanag. 싹 쏘대요. 성사 와서
야, 너 지금 돈 벌러 가야지. 지금 뭐 하고 있어? 무슨 예배야, 예배는? 야, 지금 놀러 가야지. 예배는 mu슨 예배야? i렇게 하면서 영적인 일을 자꾸 무너뜨리는 게 사단이 하는 일이에요. So, unti-unti po tayong dadayain po ni Satanas po. Pupunta po siya sa atin, magkukunwari pong anghel ng liwanag. Sasabihin niya sa atin ng unti-unti, anong mag-worship ka? Kumita ka ng pera, huwag ka nang mag-worship. O pumunta ka doon, huwag nang mag-worship. Ganito po. Unti-unti niya po tayong dadayain hanggang sa tayo po ay masira spiritually. 그래서 그리스도의 빛을 완전 무너뜨려 버려야 돼. Kaya po, kailangan po nating wasakin po ito pong bagay na yan. 아멘. 자, 그래서 이제 빨리 이 다크니스 힐링이 되면 하나님의 약속된 거에 펀더멘탈 레스토레이션 근본적으로 회복시켜 주시는 게 있어요. So, para magkaroon po ng kagalingan mula po sa kadiliman, meron pong kailangan na ma-restore po fundamentally. 약속하신 대로 이사야 60장 4절에 보면 세컨 제너레이션 후대들이 돌아오게 된다는 거예요. So, sabi po sa Isaiah chapter 60 verse 4 po, sa oras na magdingding ang liwanag po na to, ang mga susunod na henerasyon po ay manunumbalik. 이렇게 묶여있던 고통당하는 자들에게 이 빛을 비추게 되면 이 빛을 비추면 어떻게 돼요? 후대들이 살아나는 거예요. So sa oras po na mawasak po yan at magdingding po ang liwanag po ni Kristo, ang mga second generation po ay marirevive. 그리고 또 중요한 게 우리 전부 이 경제가 다크리스 이코노미예요. So kung titignan po natin, you have to look your surroundings po. Most of our economy po ay darkness. 그런데 하나님이 어떻게 해요? 이 빛의 경제를 바꿔주시는 거예요. Pero nais po ng Diyos na baguhin po yung economy po na yun into light. 아, 우리는 아직도 이렇게 사는데요? 네? 이렇게 산다고. 이렇게밖에 못 살아요. So iniisip natin, ganito lang yung pamumuhay namin. 계속 이 언약을 붙잡고 경제에 내가 이 가게를 하면 이 사업에 그리고 학생들은 랩런트들은 학업에 계속 이 빛을 비추는 거예요. Kaya ang dapat niyo pong gawin, kailangan niyo pong patuloy po na manalangin po sa liwanag ng ekonomiya po na to para po sa inyo pong mga susunod na henerasyon o kaya din naman po sa businesses po na ginagawa po ninyo. 그래 우리 루스 집사님이나 시타 집사님 같은 경우에는 지금 가게 하잖아. 계속 아침마다 일어나서 기도하는 거에 빛 비추고 다크니스 경제는 무너져 버릴지어다 이렇게 기도하는 거예요. So di po ba, like for example po, sa case po ni Digones Luz, meron po kayong negosyo po. So every morning po, you have to pray po na mawasak po yung economy of darkness po at ipanalangin po yung economy of light para po sa inyong munting negosyo. 이 예수 그리스도의 빛을 비추게 되면 수많은 사람들이 살아나면서 어떻게 해요? 교회로 계속 오게 됩니다. 교회. When you shine this light of Christ po sa ibang tao, yung mga tao po na to, marirevive po sila and they will start to come here sa church po. 여러분의 후대가 회복되기를 원합니다. So nais ko po na magkaroon po ng restoration po, mas ma-revive po ang ating susunod na henerasyon. 여러분의 빛의 경제가 회복되길 바라요. Nais ko po na ma-restore po sa buhay po ninyo yung economy of life. 우리 교회 그리고 모든 교회들이 회복되기를 바랍니다. At dinadalangin ko rin po na sa simbahan po natin o sa maraming simbahan po dito sa mundo ay ma-restore din po. 그럼 어떻게 해야 돼요? So, Pastor, ano yung dapat namin gawin? 빛을 비추면 되는 거예요. All you have to do is to shine this light po. 빛을 어떻게 비춰요? Paano nyo po isa-shine yung light na to? 매일 언약 붙잡고 이 언약 붙잡고 기도하는 거예요. So, all you have to do po is every day hold on to this covenant and pray. 아멘. 매 시간 하는 거예요. 매일 매 시간. You will do it every day, every time. 생각날 때마다. So every time na may isip niyo po siya. 봐봐요. 여러분 가게 하고 있는데 생각날 때마다 예수 그리스도의 빛으로 빛의 경제가 임하게 하옵소서. So like for example ganito po, meron po kayong ginagawa or you are doing your business po, ganyan, nagnenegosyo po kayo, tapos iniisip niyo na naway mawasa, yung economy of light ay patuloy na magdingning sa negosyo na to. 어둠의 경제는 물러갈지어다.
So mananalangin ka na yung darkness economy ay mawasak. 알들이는 더 튼튼하게 회복될지어다. Naway ang kalusugan ni Aldrin ay mas lalo pang maging better. 해보세요. But why don't you try that kind of prayer? 이제까지는 안 했잖아 그렇게. Kasi I mean up until now po hindi pa rin po natin ginagawa yung mga prayer. 하루에 3번 하라고 그러니까 그냥 뭐 아침에 일어났을 때 한 번 정도, 저녁에 잘 때 한 번 정도 이렇게 하잖아. 아니야. 매일 4시간 하라는 거예요. So yung panalangin po, of course ginagawa po natin 3 beses sa isang araw po, but it's better po if you will do it every time. 그러면 하나님이 뭐예요? 우리 힘으로 안 되는 하나님의 능력이 나타나게, 빛의 능력이. So yung mga bagay po na hindi kaya na hindi po natin kayang gawin sa pamamagitan ng sarili po nating kalakasan ay gagawin po ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan. 여러분의 후대, 알들이, 그 다음에 여러분의 그 빛의 경제, 여러분 사업체, 요 가게, 이거 통해서, 그리고 우리 교회, 여러분들 때문에 우리 교회가 계속 뭐예요? 레스토랑하고 부흥이 되는 거예요. So, sa oras po na yon, sa inyong susunod na henerasyon, sa inyong economy of life po, like for example, yung mga negosyo po ninyo, o yung mga ginagawa po ninyong business, sa church po natin, lahat po na yan ay ma-restore. 그러면 영원한 마스터피스, 이터널 마스터피스가 여러분 삶 속에 이제 유산으로 남겨지는 거예요. Sa oras po na yon, makikita niyo po yung eternal masterpiece at and you will leave behind this eternal legacy po, magiging eternal legacy po sa inyong susunod na 아니 henerasyon. 여러분의 레가시가 유산이 이런 유산이 남겨줘야지 맨날 가난과 저주와 재앙의 유산을 남기면 안 되잖아요. So this kind of legacy po ay dapat yung iiwan sa inyong susunod na henerasyon, hindi yung kahirapan, hindi yung problema po. 그리고 한 가지 더, 무슨 일을 만나든지 프라브람을 만나든지 크리시스를 만나든지 그 다음에 컴플릭 속에 들어가든지 맞나? 컴플릭 속에 들어가든지 뭐예요? 계속 빛을 비춰버리는 거예요. 빛, 라이트, 계속. Kaya po, pangatlo po, sa lahat po ng mga nangyayari po sa inyong buhay, in every affairs or matters po ng buhay nyo, you face problems, meron pong crisis, meron pong conflicts, kaya you have to shine yung light po within that. 그러면 이 문제 속에서 답을 찾아요. So, inside of problem po, you have to find the answer. 이게 문제가 아니라 블레싱으로 바뀌어요. So, hindi to problem, pero magiging isa siyang blessing. 야, 엄청난 위기 같은데 이 속에서 하나님이 기회를 주셔요. So, even in the midst of crisis po, ang Diyos ay nagbibigay ng chance or opportunity. 야, 이 갈등 속에서 하나님은 어떻게 나를 리뉴얼, 갱신을 시키시네. So, even inside of conflicts, ako ay binabago ng Diyos. 왜? 하나님 나라를 위해서, 하나님의 영광을 위해서 우리를 바꿔서 쓰시는 거예요. Kasi this is for God's glory po, this is for God's kingdom, kaya tayo po ay binabago po ng Panginoon. 여러분, 바울 사도가 이렇게 고백했어요. 연약할 그때 내가 강하다고 그랬어요. So, ito po yung confession po ni Pablo. Kung kailan ako nagiging mahina, saka ako nagiging malakas. 내가 약화된 거예요. 몸이 약화된 게 아니라 모든 것. 환경이나 모든 이 시츄에이션이 다 약해. 안 좋아. 그럴수록 내가 그 연약함 속에서 강하대. 왜? 그리스도 때문에. 그리스도가 드러나기 때문에. Ako ay mahina dahil sa mga nararanasan ko, mayroon akong karamdaman, mayroon akong problemang nakikita, pero nagiging malakas ako dahil si Kristo ay nasa akin, kasama ko. 지금이 여러분이 약한 것 같으나 여러분은 진짜 강한 분들이에요. So, mukha po kayo po mahihina, pero kayo po ay malalakas. 왜냐하면 여러분들이 이 하나님의 빛, 예수 그리스도의 빛을 가지고 있어요. Kasi po, meron po kayo po ay nagtataglay ng liwanag po ng Diyos, ng liwanag ni Kristo. 흑암과 저주와 재앙을 깨뜨리고 승리할 수 있는 빛은, 치유할 수 있는 빛은 그리스도의 빛밖에 없어요. So, to be able to win over these curses, darkness po, kay Satanas po, kailangan niyo po itong liwanag ni Kristo. 이 빛을 매일 매 시간 그리고 모든 사건마다 비추시고 승리하시길 바랍니다.
With this light po, naway kayo po ay magtagumpay every day, every time, and every affairs po. 이제는 우리 주 예수 그리스도의 크신 은혜와 Ang dakilang habag ni Yesu Kristo, 하나님의 무한 극진하신 사랑하신 분, walang hanggang pag-ibig ng 성령의 Diyos, 역사하심이 pagkilos ng banal na Espiritu, 예수 그리스도의 생명의 빛, 창조의 빛, 영광의 빛을 소유한 이들 위에와 ay mapasakamay po nila na nagtataglay po ng liwanag po ng tagapaglikha, liwanag po ng glory po na to. 이들이 예수 그리스도의 빛을 비출 모든 현장 위에 Ay magkaroon po ng liwanag sa lahat po ng mga fields. 이들의 후대와 이들의 빛의 경제와 그리고 이들의 섬기는 교회 위에 At para din naman po sa liwanag po para po sa kanilang susunod na henerasyon at ekonomiya po ng liwanag at sa mga simbahan po kanila pong siniserve 이제부터 영원토록 함께 계실지어다. ay mapasa inyong lahat magpasawalang hanggan. 아멘. Amen.